Dear Kuya Poy, wala pang isang taong namamasukan bilang kasambahay sa amin si Ate Mercy. Pero napakagalante kung manlibre siya sa aming pamilya. Ako po si Alexa, 31 years old, may kinakasama at kasalukuyang nakatira dito sa Laguna. Alam kong ilang araw na lang bago magpasko, Kuya Poy, pero hindi ibig sabihin nito ay masaya ang pagsalubong namin. Sa totoo lang, may nakuha kaming kasambahay. Hindi namin siya nakuha sa agency. Siya po si Ate Mercy na inirefer lamang sa amin ng isang kakilala. Mabait naman si Ate Mercy. Itsurang bagets din at kung hindi ako nagkakamali ay nasa 20s lang din naman ang edad niya. Wala pang asawa itong si Ate Mercy. Wala ring anak kaya nga sa tuwing day off niya ay pinapayagan namin siyang makipagkita sa mga kaibigan niya o makipag-date. Ayaw naman namin siyang maburo lang sa loob ng bahay. Bukod sa live-in partner kong si Jonas, ay kasama rin namin sa aming tahanan ang aming magulang. Ang totoo nga niyan, ang pinakatrabaho lamang ni Ate Mercy ay ang maglinis at ang magluto. Pagdating kasi sa paglalaba ay kami na ang gumagawa nito ng partner ko. Kumbaga, para less hassle na rin sa mga biyanan ko at para may kasama at mag-asikaso rin sa kanila kapag ka nasa trabaho kaming dalawa ni Jonas. Okay naman nakatrabaho itong si Ate Mercy. Hindi ko namamalayan na halos 1 taon na pala siyang namamasukan sa amin bilang kasambahay. Pero sa period na yun, Kuya Poy, ay may kakaiba akong napansin sa kanya. Bukod kasi sa pamamasukan sa aming bahay ay wala naman siyang ibang trabaho. Pero isang malaking question mark sa akin ay kung bakit sa tuwing lumalabas kaming pamilya ay madalas na nakakapanlibre sa amin si Ate Mercy. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginagawa at kung saan nanggagaling ang perang ginagastos niya. Sinabihan naman namin siya, Kuya Poy, na baka nababawasan pa yung perang ipinangsisweldo namin sa kanya. Pero sa kabila niyan ay patuloy pa rin siya sa pagpipilit na siya na ang sasagot sa aming mga kakainin. Noong una pakiramdam namin ay hindi na rin talaga kasi iba si Ate Mercy sa aming pamilya. At dahil nga sa kabutihang ipinapamalas niya sa amin, ang totoo niyan, balak na nga naming dagdagan ang sweldong ibinibigay namin sa kanya. Kuya Poy, akala ko ako lang ang nakapansin sa galanteng panlilibre sa amin ni Ate Mercy. Yung pala, maski ang kinakasama kong si Jonas ay napansin na rin ito matapos ang makailang beses nitong panlilibre sa aming pamilya. At dahil nga dyan, nagdesisyon kaming magpakabit ng CCTV sa iba't ibang sulok ng aming bahay nang hindi alam ni Ate Mercy para malaman na nga namin kung saan ba nanggagaling ang perang ipinlilibre niya at para mapanatag na rin ang aming kalooban. Pero makalipas lamang ang ilang araw pagkakabit ng CCTV sa loob ng aming tahanan, dito na nga ako nanlupaypay, Kuya Poy. Nakakalungkot isipin na ang perang pinanggagastos niya sa amin ay mula pala mismo sa mga kinukupit niya sa pensyon ng tatay ko every time na naglilinis siya sa kwarto. Masakit lang, Kuya Poy, pero sa tuwing naglilinis si Ate Mercy sa kwarto ay sinasabay niya rin pala ang pagkupit niya sa pensyon ng tatay ko sa mismong belt bag nito. Grabing sakit ang nararamdaman ko, Kuya Poy, habang pinapanood ko ang kuha sa CCTV na yun. Sinubukan namin komprontahin ang kinakasama ko si Ate Mercy, pero laking gulat ko nang isagot niya sa amin ni Jonas na nakinabang naman daw kami sa mga inilibre niya sa aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko matapos kong marinig sa kanya ang mga katagang yun. At sa tindi nga ng galit ko, ay agad naming pinalaya si Ate Mercy sa aming bahay. Kahit magpapasko, Kuya Poy, ay walang paglagyan ang nararamdaman kong sama ng loob sa kanya. Hanggang dito na lamang ang kwento na ipapadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang dinadala ko sa aking dibdib. Maraming salamat at more power pa sa programang Heart to Heart.
Lubos na gumagalang, Alexa. Dear Kuya Poy, Alexa, alam mo, lalo na nga sa ganitong mga panahon, at lalo na masakit at para bang tayo mismo ang nagbibitbit nung bigat sa dibdib natin na magpalayas ng isang tao na para bang naging bahagi na ng ating pamilya. Nga lang, yung katotohanan na siya ay namamasukan nga, hindi yon yung question doon 'di ba? Yung tiwala na ibinigay sa kanya. Oo, dito kay Ate Mercy, yun yung nakakasama ng loob. Sa isang taon na pinagsamahan ninyo, napalagay na yung loob ninyo at kumbaga alam ko sa sarili mo, Alexa, nararamdaman mo yung panghihinayang na sayang kung hindi naman talaga ginagawa ni Ate Mercy yan, okay siyang kasama 'Di ba? Maganda na sana ang relasyon niya sa aming pamilya, 'di ba? At ngayon lang talagang emotions are high, lalo na nga at magpapasko, naaawa ka pa rin sa kanya. Pero, tama lang rin naman ang inyong desisyon na palabasin na nga sa loob ng inyong tahanan ng isang tao na hindi naman wala ring wala ring remorse, wala ring pagsisisi sa kanyang ginawa at sabi mo nga ang binanggit pa ay bakit? Nakinabang din naman kayo doon sa mga ninakaw ko. Aba, hindi magandang pangangatwiran niya. Hindi normal yan. Oo, kaya naman Alexa, sa ngayon, ipagdasal na lang natin na sana nga ay magbago pa itong si Ate Mercy at sana nga makahanap siya ng matinong trabaho at lalong-lalo na magpakatino na rin siya sa buhay. Dahil aanhin mo ang sipag, aanhin mo ang pagiging maayos, aanhin mo ang magandang pakikitungo kung hindi ka naman pala mapagkakatiwalaan kapag ka ikaw ay naiiwan na mag-isa sa loob ng isang tahanan. Wala rin yun. Burado ang lahat ng yun. Okay? Sa ngayon, i-celebrate na may ngiti sa inyong mga labi dahil blessing in disguise pa rin yan, Alexa. It could have been worse. Yun pa rin ang lagi nating isipin. Baka mas malaki pa, baka mas marami pa na mga nanakaw o nangyari. O kung sakaling pagtatagalin pa si Ate Mercy sa loob ng inyong tahanan. Pero sa ngayon, ang alam ko, ay marami ang natuto at nakarelate din sa iyong kwento. Kaya maraming salamat, Alexa. Dear Kuya Poy,